Alam nyo ba, ayon sa pinakabagong ulat na ipiniresenta mismo ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr., may iilang kumpanya lang pala na nakakuha ng napakaraming flood control projects sa buong Pilipinas mula Hulyo 2022 hanggang Mayo 2025. Sa kabuuang 545.64 billion pesos na halaga ng mga proyekto, halos 100 billion pesos o 20% ay napunta lamang sa 15 contractors na to. At hindi lang basta-basta projects, may mga kakaibang detalye rin gaya ng identical designs kahit magkaiba ang lokasyon, at libo-libong proyekto na hindi malinaw kung anong klaseng flood control structure ang ginawa. Bago nating kilalanin isa-isa ang top 15 contractors, ito muna ang malinaw na datos na hawak natin ngayon. Una, mula Hulyo 2022 hanggang Mayo 2025, nakapagtala ang gobyerno ng 9,855 flood control projects na natapos sa buong bansa. Pangalawa, sa kabuuang budget na 545 billion pesos para sa mga proyektong ito, halos 100 billion pesos o 20% ay napunta lang sa iilang kumpanya. 15 lang sila. Pangatlo, 5 sa mga kumpanyang ito ang may proyekto sa halos lahat ng rehiyon ng Pilipinas: Legacy Construction, Alpha and Omega, St. Timothy, EGB Construction at Road Edge Trading. At panghuli, ayon sa Philippine News Agency, ito naman ang top provinces na may pinakamaraming flood control projects: Bulacan, 668 projects; Cebu, 414; Isabela, 314; Pangasinan, 313; at Pampanga, 292. Can you imagine? Sa dami ng proyektong flood control na yan, patuloy pa ring nararanasan ng ating mga kababayan ang walang humpay na pagbaha tuwing tag-ulan. Kaya sa video na to, kilalanin natin ang top 15 contractors na may pinakamaraming flood control projects sa bansa at alamin kung saan-saan sila kumilos. Pero bago yon, huwag kalimutang mag-like, comment, and subscribe for more contents like this. Let's get started. Top 15. Road Edge Trading and Development Services. Ang Road Edge Trading and Development Services ay isang civil works contractor na nagseserbisyo sa iba't ibang probinsya sa Pilipinas. Kilala sila sa paggawa ng mga kalsada, drainage systems at flood control structures. Kasama sila sa 5 kumpanya na may proyekto halos sa lahat ng rehiyon ng bansa. Province-wise, may hawak silang projects sa Central Luzon, Bulacan, Pampanga, Northern Mindanao at maging sa Bicol Region. Alam nyo ba, kahit hindi sila kasing laki ng ibang giant firms, nakakuha sila ng sapat na kontrata para mapasama sa elite circle ng flood control contractors nationwide. Top 14. LR Tiki Builders Incorporated. Isang matagal ng kontraktor, ang LR Tiki Builders ay aktibo lalo na sa Central at Northern Luzon. Nakilala sila sa paggawa ng slope protection, dike at mga flood mitigation projects. Karamihan sa kanilang mga proyekto ay nasa Bulacan, Pampanga at Tarlac, ilan sa mga top provinces na may pinakamaraming flood control projects sa bansa. Alam nyo ba, kahit dekada na sa industriya, consistent pa rin ang LR Tiki sa pagkuha ng mga DPWH contracts taon-taon. Top 13. MG Samidan Construction. Ang MG Samidan Construction ay isang small to mid-scale contractor na kilala sa paggawa ng local drainage improvement at flood walls. May hawak sila ng projects sa Visayas at Mindanao, gaya ng sa Leyte at Maguindanao. Alam nyo ba? Isa sila sa mga contractors na tahimik lang sa media exposure pero matatag sa panalo sa provincial bidding. Top 12. Wawaw Builders. Regional contractor mula Luzon, ang Wawaw Builders ay aktibo sa paggawa ng ripraps, revetments at canals. May notable presence sila sa Bicol at Eastern Visayas, partikular sa Albay at Leyte. Alam nyo ba? Isa sila sa mga nabanggit sa audit na gumamit ng magkaparehong design sa iba't ibang lokasyon kahit magkaiba ang terrain. Top 11.
Royal Crown Monarch Construction and Supplies Corporation. Isang registered contractor na gumagawa ng civil works at nagbibigay ng construction supplies. May hawak silang flood control projects sa Central Luzon, Pampanga, Bulacan at Northern Mindanao. Alam nyo ba? May LGU-level contracts din sila sa mga building at road projects bukod sa DPWH deals. Top 10. 888 Construction and Supply Incorporated. Veteran contractor na gumagawa ng dike, seawall at drainage systems. May hawak silang malalaking proyekto sa Bulacan at Pangasinan. Alam nyo ba? Isa rin sila sa mga firms na nasama sa audit dahil sa pagkakapare-pareho ng project specs sa ibang rehiyon. Top 9. High-Tone Construction and Development Corporation. Medium to large-scale contractor na aktibo sa Metro Manila at Central Luzon. Specializes sa flood protection embankments at drainage improvements. Alam nyo ba? Kilala sila sa kakayahang magsagawa ng sabay-sabay na proyekto sa iba't ibang lugar. Top 8. SunWest Incorporated. Ang SunWest ay isa sa mga malalaking construction company at co-founded ng ako Bicol representative na si Zaldi Co. May dominant presence sila sa Bicol region at umabot sa 49.61 billion pesos ang halaga ng flood control projects sa rehiyong ito. Alam nyo ba? Ang SunWest Incorporated ay may malakas na political connection na madalas banggitin sa mga ulat yang media. Top 7. Centerways Construction and Development Incorporated. Mid-size contractor na may malakas na presence sa Luzon. Marami silang flood control projects sa Ilocos Region at Central Luzon. Alam nyo ba? Kahit hindi gaanong sikat sa publiko, matagal nang consistent sa provincial bidding. Top 6. Top-Notch Catalyst Builders Incorporated. Accredited large contractor na gumagawa ng levees, canals at flood barriers. Aktibo sila sa flood-prone lowlands gaya ng Pampanga at Isabela. Alam nyo ba? Kahit top-notch ang pangalan, nasama rin sa audit findings dahil sa repetitive designs. Top 5. EGB Construction Corporation. Large-scale contractor na gumagawa ng flood mitigation projects sa iba't ibang teren. Kasama sila sa 5 kumpanya na may proyekto halos sa lahat ng rehiyon ng bansa. Province-wise, may hawak sila sa Bulacan, Cebu at Pangasinan, ilan sa top 10 provinces sa flood control projects. Alam nyo ba? May hawak ng malalaking kontrata sa Luzon, Visayas at Mindanao na nagpapakita ng kanilang capacity sa nationwide operations. Top 4. QM Builders. Civil works contractor na gumagawa ng embankments, canals at pumping facilities. May mga proyekto sila sa Central Luzon at Northern Mindanao. Alam nyo ba? Nasa upper tier ng flood control contractors kahit wala sa top 3 sa political influence. Top 3. St. Timothy Construction Corporation. Large-scale contractor na may political tie sa Diskaya family sa Pasig. Isa rin sila sa may proyekto halos sa lahat ng rehiyon. Alam nyo ba? Ang political connection nila ay isa sa mga madalas na highlight sa mga report, lalo't may link sila sa mga kandidaturang natalo sa Pasig at party list races. Top 2. Alpha and Omega General Contractor and Development Corporation. Isa sa mga pinakamalalaking nationwide contractor na gumagawa ng major flood control infrastructures. May proyekto sila halos sa lahat ng rehiyon. Alam nyo ba? Tulad ng St. Timothy, may koneksyon din sila sa Diskaya family na madalas iugnay sa Pasig politics. Top 1. Legacy Construction Corporation. Ang Legacy Construction Corporation ay isang large-scale nationwide contractor na kilala sa consistent high-value flood control projects.
May hawak sila ng projects sa halos lahat ng rehiyon ng bansa, kabilang ang mga top provinces tulad ng Bulacan, Cebu at Isabela. Alam nyo ba? Ang Legacy ang may pinakamalawak na abot sa listahan at isa sa mga pinaka-dominant sa flood control sector nitong nakaraang 3 taon. At ayan na nga, ang top 15 contractors na may pinakamaraming flood control projects sa buong bansa mula 2022 hanggang 2025. Halos 100 billion pesos ang nakasalalay dito. Kaya dapat lang na alam natin kung saan at kanino napupunta. If you want more videos like this, huwag kalimutang mag-like, comment, and subscribe. Hanggang sa muli, kabida!